bata, nag-aaral, natatanggap nila yung pera na ibinibigay sa kanila. Pero ang sistema po ngayon, individual cheque na ibinibigay sa mga bata, nakalagay po sa isang folder na maliit na blue and yellow. So doon lang po, makikita natin na mukha po meron ng pagbabago doon sa sistema ng scholarship. Maitama ko lang po si Ginoong Padiernos, 3,000 ang scholars na binabanggit ngayon, gusto gawing 6,000. Panahon po ni Gov. Tommy, 6,000 na po ang scholars. Dati may scholar tayong abogado, may scholar tayong doktor, marami na po tayong scholar nung araw pa. Salamat po. Tunay nga na may scholar sila 6,000, marahil 7,000. Pero kung mga bata naman, hindi nyo babayaran, pag-graduate nila, ay utang din nila dahil hindi nila makukuha ang transcript at diploma nila. Ako bilang magulang ay tumututol sa ganito. Kung kaya natin sabihin na maraming scholars, importante sinabi ng ating guro na kailangan bayaran natin to. Individual ang cheque, mahirap pumirma sa dami ng cheque. Ginagawa ko ito sapagkat gusto ko pag-graduate ninyo, alam ninyo, may record kayo na kayo ay bayad. Ito po ang obligasyon ko sa scholarship. Ako po ay galit pag hindi nababayaran ang mga bata. Hindi kasalanan ng mga bata at mga magulang na sila ay scholar. Aanin mo scholarship kung hindi mo kayang bayaran ang matrikula. Aanin mo scholarship na offer mo kung puro utang pag-graduate ng mga bata ay hindi lang makuha ang diploma at transcript nila dahil may pagkakautang ang Kapitolyo. Kaya individual ang cheque ng sa ganon. May record ng magulang, may record ng mga bata. Mahirap pumirma sa dami ng cheque. Pero ito ang dapat, ito ang simula. Salamat po. Yung tungkol po sa scholarship ulit, pwede namang mag-scholar eh. Sige, pagpalagay nating cheque, pero kailangan pa bang ilagay sa folder na maliit na nakasulat yung pangalan ng mga politiko? Yung scholar po ng Governor Hoso nung araw, hindi kami nagkikita ng mga scholars natin. Meron tayong programa, kung gusto mo mag-participate ka sa scholarship. Hanggang makagraduate ka, hindi tayo magkikita. Dahil yan po ang tunay na public service at hindi mo kailangan ipanglandakan yung ibinibigay na serbisyo at tulong mo sa iyong kapwa. Ang scholarship po ng probinsya, panahon ng Hoson, 30 years na po. Kaya yung magulang nyo, lolo nyo, malamang may mga naging scholar tayo, walang naging problema ang scholarship natin. Kundi ngayon lang, na mukha pong ayaw bayaran nga yung mga ibang scholarship na inabutan po ng ating kasalukuyang punong lalawigan. Pero gayon pa man din, tayo po ay gumagawa ng paraan upang ito ay matugunan at mabayaran po lahat ng scholarship na kinakailangan. Akala ko tapos na. Alam po ninyo, sinasabi nila naglalagay sila ng pondo scholarship. Ang tanong ko, sa mahabang panahon na hindi ako ang gobernador, bakit pagpasok ko, ang utang is 62 billion? Ang tinatanong ko po ay ganito. Naglalaan tayo ng pondo sa scholarship. Ang tinatanong ko, magmamarso na po, ang sinasabi sa akin ng magulang, hindi kami makakuha ng examination. Kung gusto talaga natin na magkaroon ng tunay at ganap na pagbabago, I can walk my talk. Pagdating sa edukasyon, pagdating sa scholarship, hindi po ako kailanman ay kukurap sapagkat itong scholarship ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para tumayo bilang gobernador, maging abogado at maging patanggap ang aking pinapangarap. Scholarship, kailangan ibigay sapagkat ito lang ang pagkakataon para mayangat ninyo ang inyong pamumuhay. Salamat po. Gaya ng aking binabanggit, sa matagal na panahon, wala pong naging problema yung scholarship ng probinsya. Maliwanag po yan, sa records natin, hindi po nagkaroon ng problema. Yung binabanggit na 62 million na utang, kailangan po kasing intindihin yung nature ng scholarship. Yung scholarship ni Gov. Tommy dati, hindi lang basta nagbigay ka ng pera sa estudyante. Halimbawa sa CLSU, halimbawa sa NUST, para ma-accommodate lahat ng scholars ng probinsya, kailangan gumawa ng special class na kung saan yung probinsya ang nagbabayad ng honorarium ng mga teachers, yung pong kuryente na ginagamit, special class yung para po sa ating mga estudyante, kaya po ganun ang halaga ng ating scholarship. Bukod doon, hindi lang po undergrad ang pinag-aaral natin. Sa mga nag-aaral nating doktor, sa mga nag-aaral nating abogado, hindi lang po simple 3,500 ang ating binibigay, kundi 50, 80, 150 mil ang ating binibigay upang makapag-aral yung ating magdodoktor at mag-aabogado natin. Pero ngayon, hindi ko po alam kung meron pa yan. Marami pong salamat. Friends po tayo lahat dito. Okay. Inhale, exhale muna tayo, Gov and Vice Gov. Okay. Kanina nag-shake hands na po tayo. Maaari po bang mag-shake hands muli? Good morning po. Ako po si Ira May Canlas from BSN 3A. Gusto lang po namin malaman kung may pagkakataon na po bang nagsinungaling kayo. Pwede po ba kayo magbigay ng isang insidente?
Pinagtaksilan ko yung aking asawa. Ang sabi ko sa kanya, ang kasama ko si Jimmy Padiernos, ang totoong kasama ko, minsan, kaya kong sabihin sa iyo na ako, may pagkakataon ako'y nagsisinungaling. Ang una kong pagsinungaling sa aking asawa, pinangako sa kanyang siya lang aking mamahalin. Pero nung ikaw ay gobernador ng lalawigan Nueva Ecija, kailangan lakihan mo ang puso mo nang sa ganun kaya mo mahalin ang lahat ng tao. Yung tungkol sa pagsisinungaling, bagamat tayo po ay nagkakasiyahan, tayo po ay nagkakatuwaan, pero ito po ay seryosong usapan. At yung pagsisinungaling, bagamat ibinibiro mo tungkol sa iyong asawa, palagay ko po hindi nararapat. Yung pagsisinungaling, aminin natin sa hindi, sa alimang parte ng ating buhay, tayo po ay nakapagsinungaling. Sa personal kong buhay, maaari kong masasabing ako po ay nakapagsinungaling. Pero sa paglilingkod ko bilang Vice Governor ng ating lalawigan, ako po ay nanatiling tapat, hindi lang sa aking sarili, kundi lalong-lalo na sa inyo po, mamamayan ng ating lalawigan, na aking pong pinagsisilbihan. Salamat po. Siguro naman tapat na tayo sa isa't isa, no? Wala naman sigurong tao na hindi nakapagsinungaling sa buong buhay niya. Pero katulad ng aking ino-offer sa inyo, ako'y bago lamang sa panenerbisyo, ako'y hindi pa nagsinungaling sa aking mga kalalawigan dito sa Nueva Ecija. At patuloy akong hindi magsisinungaling sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat. Sa pagsisinungaling ho, ito ay Catholic school. Meron tayong tinatawag na venial sin at meron tayong tinatawag na mortal sin. Siguro ho yung, tama ho ba yun? Yung venial sin, wala hong masama doon kung paminsan-minsan lang. Lalo na kung nung bata tayo, magpapaalam tayo na makikipagkita tayo sa ating kaibigan. Sa nanay ko, nagsinungaling na ako. Pero sa asawa ko, dahil nakaharap yung anak ko, hindi pa ako nagsisinungaling. Sa larangan naman po ng paglilingkod, ako po, ngayon, kung papalarin po tayo, katulad na nagtatanong, wala po akong plano magsinungaling sa aking po mga kalalawigan. Ang sabi nga nila, bakit ka papapasok pa sa politika? Ayos ka na. Kailangan po kasi, kailangan naman natin yung pong isinusulong namin na pagbabago po dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. Okay, very last one. The director of the CFP, Father Joseph Azarcon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat, I give you pardon sa lahat po nung nagsinungaling. Pinapatawad ko na kayo. This is my question. Alam po natin na kung pinakinggan natin lahat yung mga sinabi po ng ating mga gustong humabol sa atin, maganda po lahat. Wala pong pangit. Pero kailangan din po nating harapin yung reality na kailangan nyo munang manalo sa election. Kailangan nyo po munang makuha yung boto ng mga tao. Dalawa po sana yung aking tanong. Una, saan po kayo kumukuha ng campaign fund? Saan po nanggagaling yung inyong panggastos sa politika na nilalagay natin sa mga streets, yung mga picture natin na yan, o yung mga streamers nating malalaki? Saan po natin nanggagaling yung mga perang ito? Pangalawa po, then for this year, alam natin, iba yung ating election, automated po tayo. Dito po sa CIC,